this is everything you need to know about markers and cues. So guys, this is everything you need to know about markers and cues. So yung marker is a conditioned signal that communicates information to the dog about its behavior. It tells the dog whether the behavior was correct, whether to continue, whether to reset, or whether the exercise has ended. A marker is not a command. It provides feedback after or during a behavior. So, ang marker, sabi ni ChatGPT, yon. So, there are four kinds ng verbal markers or marker in short. Ang ano lang naman yan, simple lang yan eh. Ang marker, para yun malaman ng aso mo na tama or mali yung ginagawa niya. So, example, kung nagtitrain ka, di ba nagtitrain ka, ang mangyayari is may pinuproduce yung asong behavior either dahil nilure mo siya into doing that behavior or nag-free shaping ka. So, kapag ginawa niya yon, kailangan niyang malaman na tama or mali yon para yung frequency na ipoproduce niya pa yun na reward or hindi na is mangyari. So, ang workflow, kumbaga, may mangyayaring luring and or free shaping na pinakauna, then may mapoproduce na behavior. So, kung ano man yun, yung sit, yung down, yung stay, or kung ano man. Then, pag ginawa nila yung behavior, kailangan ma-mark mo yun. Kasi pag hindi mo siya minark, paano nga ba naman malalaman ng aso kung tama yung ginagawa niya or mali? Or kung kailangan niyang ulitin sa susunod kasi magiging beneficial yun sa kanya dahil nagpo-produce tayo ng reward events or hindi niya na yun gagawin dahil hindi yun magiging rewarding and dinidiscourage natin. So, after marking the behavior, may mangyayaring cycle. Kasi ulit-ulitin mo yun. So, yung aso is natututo through repetitions. There are four types of verbal markers or markers. Yung una is yung reward marker. Then, meron tayong duration marker and error marker. Then, yung terminal marker. Itong apat yung pinaka-commonly used. May mga iba-iba pa silang tawag. Pero, just to keep things simple, tandaan mo lang tong apat. Every marker is may purpose siya. So, for example, sa pinakaunang example natin is yung reward marker ang i-discuss natin. So, yung reward marker, gustong sabihin, tama ka. Simplihan lang natin, tama ka. So, what happens during the reward marker? Meron nangyayaring production of verbal marker. So, nakita mo yung aso, tama yung ginagawa niya. Yung behavior na pinapakita niya is yung gusto mong mangyari. So, may mangyaring production of verbal marker. So, paano malalaman ng aso na tama siya? Magsasalita ka ng certain word or kung ano man yun na gusto mong sound. Pwedeng word or kung random sound na uulit-ulitin mo every time na may ginagawa siyang tama. So, magpo-produce ka ng verbal marker, then it will be preceded by a reward event. So, pag sinabing reward event, bibigyan mo siya ng toy, ng food, or kung ano man na stimuli na magiging desirable para sa kanya. So, after that, meron namang mangyayari na the dog will understand that it's the right thing to do. Yung pangalawa naman is yung duration marker. Diba kanina, yung sinabi ko is yung reward marker, tama ka, yung gustong sabihin nun. So, nalalaman ng aso na tama siya kasi kapag nagawa niya yung tama is nire-reward natin. Dito naman sa duration marker, medyo magkaparehas lang sila pero may pinagkaiba. So, anong nangyari dito? What happens is may pinakita yung asong tamang behavior or desired behavior na tinuturo mo sa kanya, then may nangyayaring production of verbal marker. So, sasabi ka na naman ng kung ano na word na pinili mo. Pwedeng good, okay. Kasi yung commonly used sa reward marker is yes. Pag sinabi mo kasing yes, halos ano na din yan eh. Yung susunod dito is terminal marker. So pag sinabi namang ganon is tapos na yung ano.
dinedemand mong behavior. Pwede niya nang i-break yung command. So, balik tayo sa duration marker. Ang duration marker is, ang nangyayari, dinidelay niya yung delivery ng reward habang nagsasabi ka ng chosen verbal marker mo. For example, ako ginagamit ko personally is good. Halimbawa, yung dog is pinaupo mo. Then, tinuturuan mo siya ng stay. So, gusto mo matuto siyang mag-hold ng position. Habang in-hold niya yung position, hindi ka magsasabi ng yes. Kasi pag sinabi niyang yes, tatayo yan, kukunin yung, pupuntahan ka, kukunin yung reward sa'yo. So, instead, ang ginagawa natin is, nakaupo yung aso, lalayo ako, as long as nakikita kong nag-hold siya ng position, sasabi ako ng good, good, good. So, ang nangyayari is, the production of the reward event is being delayed. But it will happen eventually. So, i-reward ko pa rin siya, which will bring us to the next verbal marker type, which is the terminal marker. So, babalik lang tayo na madali doon is, ang mangyayari, dinelay natin yung habang nagsasabi tayo ng good, 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 then eventually, it will happen, the reward event, then nagre-reward tayo. So, pag nag-reward, there will be an understanding na mangyayari sa aso. So, the dog understands that it's the right thing. So, doon, lipat tayo sa terminal marker. So, our third type of marker is yung terminal marker. Pag sinabing terminal marker, tama ka, you're free to go or do as you will, or kunin mo man yung reward, or kung ano. So, what happens during the terminal marker? Di ba nakita mong okay na yung ginagawa ng aso mo? So, similar sa ibang markers, kapag nakita mo na yung desired behavior, magpo-produce ka na ng verbal marker. Magsasalita ka ng chosen word mo or chosen sound. Kasi yung word is a sound lang naman eh. So, production of verbal marker. Yun yung mangyayari kapag nakita mo na or okay na sa'yo yung ginagawa ng aso mo para maintindihan niya. So, after nun, action and sound is produced to encourage to break away from a position. Bakit ganito? Kasi usually, kung makikita mo, bakit kailangan mo mag-produce ng action or sound? Pansinin mo, yung sit is stationary. Yung down, stationary din. Oo, may nanggaling down in motion, sit in motion. Pero, the core essence is stationary. Sit, dyan lang yan uupo. Down, dyan lang yan dadapa. So, pwede siyang dumapa sa ibabaw ng object or below an object. So, ang lang naman yan is kailangan mong mag-produce ng action or sound para ma-encourage siya na mag-break away from that position. Pwede kang mag-toss ng food, sudden, quick, engaging movements. Pwedeng gumalaw ka para kumambay yung aso, then i-break niya na. Which is our desired result kapag i-end na nga natin. Kaya siya tinawag na terminal marker. So, after nun, maiintindihan ng aso na every time na ginagawa mo yon eh, okay na pala. Okay na palang gumalaw. Okay na palang mag-break away sa command. So, the dog understands that it's okay to do what they want after this specific verbal marker. So, coming to our last type of marker is yung error marker. Pag sinabing error marker, ito kasi medyo medyo sensitive to. May mga aso na pag nagkamali, ayaw ng owners na i-correct. Ayaw nila ng sinasabing punishment. So, sa simpleng salita, ang error marker is mali yan, tigilan mo yan, reset and try again. So anong ginagawa dito? Nakita mo yung aso mo may ginagawa na hindi mo na-desired. So, ang mangyayari is, may mangyaring production of verbal marker. Same din sa mga kung mapapansin nyo may pattern siya, di ba? Makita mo, magpo-produce ka ng verbal marker. So, what happens? Nakita mong mali na yung ginagawa ng aso mo, hindi na siya desirable para sa'yo, o mangyayari is production of verbal marker. Magsasalita ka na para makuha mo yung attention or ma-disrupt yung behavior. Anong pwede mong possible na chosen words sa production of verbal marker? Pwedeng no. Yung mga, alam mo yun, yung mga sounds na
related sa tigilan mo yan or mali yan. So, ang susunod doon is, di ba nag-produce ka ng sound or yung word nga na sinasabi mo na condition sa aso na pag narinig niya yon is alam niyang mali na. So, ang mangyayari nun, pag nagbigay ka ng production of verbal marker, ang mangyayari is current behavior is interrupted by the sound or stimuli applied. Nun, 'di ba, na-interrupt mo, na-disrupt mo yung aso sa ginagawa niya, maiintindihan ng aso na mali 'yon. Kasi sinabi mo nga na or no, which is alam niya na pag nagsalita ka ng ganun or nag-produce ka ng ganun na sound, wala mangyayaring reward event. Hindi siya mabibigyan ng reward. So, kailangan niya lang ulitin. So, ito na yung sinasabi namin na, ito na yung sinasabi ko na medyo sensitive tong marker na to. At least para sa iba. Sa akin, simpleng-simple lang ang gustong sabihin nito. So, may times na ang aso is, pag nagkamali, i-correct mo siya physically or with loud sound or yung voice inflection mo is medyo malakas, medyo mataas. So, may mga times din na neutral. Bakit mangyayari yung neutral na error marker? Gagamitin mo yon para yung confidence ng aso is hindi ma-break. So, alimbawa, sa send away, sa ng sport, namali yung aso kasi tumigil siya sa kalagitnaan. Malayo pa siya sa dulo ng open field. Pero tumigil siya. Nag-wander off siya. Na-distract. So, ang iba, i-correct yun. Pwedeng tawagin yung aso, sisigawan para bumalik and di ulitin. Ang iba naman, yung sinasabing neutral error marker, ang gagawin is, wala. Hindi niya lang, hindi niya ipapunish yung aso. Ang gagawin niya is i-reset niya yung exercise or yung command. I-reset niya yung setup para gawin ulit. By that action, ang mangyayari is yung confidence ng aso is hindi natatamaan kasi uulitin niya lang naman. Walang nangyaring negative stimuli. So, kung ang ginagamit mo doon, isa lang, mahihirapan ka. So, diyan na sinasabi yung dapat flexible ka sa approach ng training mo. Pwedeng gagamit ka nito, gagamit ka nito. Gagamit ka ng neutral, gagamit ka ng, let's say, aversive. So, pag isa lang ang ginagamit mo, mahirapan nga talaga. Pag yung dalawa na understand mo kung kailan gagamitin, yung neutral error marker, or yung aversive na may redirection, mas madali. Yung naman, what is a cue? 'Di ba? Iba naman yung marker, iba naman yung cue. So, sa cue muna tayo. What is a cue? Cue is a signal that prompts the dog to perform a specific learned behavior. So, ito yung sinasabi mo or yung pinapakita mong body language para mag-produce ang aso ng isang behavior. For example, yung aso kailangan is dumapa. So, ang sasabihin mo is kung anong ginamit mong word. Like down, or plats, or couché, kung French ka man. So, okay. Good. Good. Asi. Good. Kailangan, sabihin mo muna to. So, ang cue is dapat clear and consistent. Pag sinabi mong clear, sasabihin mo lang siya para sa isang behavior. Halimbawa, ang ginagamit mong command sa down or dapa is couché, for French for down. So, couché, nagamitin mo lang siya para sa isang behavior, yung word na couché, down or dapa. Pag sinabi namang consistent, dapat sasabihin mo lang siya sa ang lang naman, always use the same word or signal or physical cue. Same word. 'Di ba? Same word. Huwag mo pagpalit-palitin, huwag mo sasabihin, "Oh, dapa ka na, down, couché." Malilito yung aso mo eh. So,
Yung cue naman is also dapat given once. Avoid repeating if possible. Kung kailan mo mag-repeat, eh, gawan mo ng paraan. Ano yung mga pwede mong gawin? Isa lang, simple lang. Bibigyan kita ng example. Lagyan mo ng interval para hindi mag-fixate yung aso. Halimbawa, yung mini-mean kong fixation is, 'di ba, hindi siya umuupo. Pero alam niya yung meaning ng sit kasi ginawa niya na before, nakita mo na. So anong gagawin mo? Ulit-ulitin mo. Sit, 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 sit. Tatadtarin mo ng sit hanggang umupo. So, yung aso, hanggang hindi ka pa nakaka-n number of sit, hindi siya uupo kasi nag-fixate siya sa amount ng words na sinasabi mo. So, kung kaya mo, antayin mo. Hindi pala kung kaya mo, antayin mo siya. Bigyan mo ng interval. So, yung cue, dapat followed by reinforcement. Pag tama, i-reward mo para ma-encourage siya na yung frequency ng pag-produce ng tamang behavior is mas dumalas. And to discourage naman, bibigyan mo siya ng, 'di ba yung sabi ko is followed by reinforcement. Pwedeng positive reinforcement, negative reinforcement. Or yung sinasabi, yung operant conditioning, andun na yon. Pero for now, wag niyo na muna yun i-research. Kasi simplihan lang natin, ito lang. Very important kasi ang markers and cue para magkaintindihan kayo. Ito, sa tingin ko, ito yung basic, hindi siya basic. I mean, ito yung pinaka-pundasyon ng training. So, sinabi ko nga, followed by reinforcement. Reward if correct to encourage, correct to discourage, or revert to alternate behaviors. Pag sinabing correct, dapat pwedeng positive or negative. Kung doon ka sa operant conditioning, uh, sabihin na lang natin na pwede kang gumamit nga ng aversive or yung neutral. So, kung may ginagawa siyang certain behavior, dapat palagi siya masusundan ng reinforcement. Kung tama, edi positive reinforcement. Kung mali, edi may mangyayaring negative para ma-discourage yung ginagawa niya or para mag-revert siya yung sinasabing alternate behaviors. Halimbawa, sa alternate behavior, meron kang reactive na aso. So, yung aso, pag nakakita siya ng gantong aso or may nakakasalubong siyang aso sa daan habang winuwalk mo, magwawala siya, magpupul siya. So, mga ganun na case is usually tinuturuan na pag ganon, may nakasalubong kayong aso, is kailangan niyang mag-contact heal or kailangan niyang dumapa agad pag sinabi mo. So, yun yung sinasabing alternate behavior. Pwede mo na siyang gawing alternate behavior kapag nangyayari na yung situation. Halimbawa, may nakasalubong kayo kasi hindi mo naman siya predicted eh. Diba, nakasalubong. Yung default ng aso dati is iikot-ikot siya, susugurin yung aso na nakakasalubong or yun, magwawala. Ang alternate behavior naman, yun na yung magiging response niya kapag halimbawa, nasa situation ka na, and hindi mo na siya maiiwasan. So, yung reinforcement, after ng reinforcement, mangyayari yung alternate behavior. Kasi kung yung behavior na hinihingi mo is mangyayari sa before pa makasalubong or mangyari yung situation na yon, ang tawag doon is cue. Binigyan mo siya ng cue. So, pag sinabing alternate behavior, dapat parang reinforcement na din siya eh. Mangyari na siya after ng reinforcement, hindi before. Yun lang guys, simple lang siya. Markers and cues, very important, pundasyon niya ng training. Isa sa mga pundasyon, pero very, very important. I cannot stress this enough. Know your markers, know your cues. Be consistent with your cues. So, the difference between markers and cues ay, yung marker comes during or after the behavior. Para nga naiintindihan nila na tama or mali. Yung cue naman comes before the behavior para alam niya kung anong gagawin niya.
Yung marker naman tells the dog how they did or what happens next. Para alam niya kung tama siya or mali at kung kailangan niya bang i-continue or tapos na yung behavior na pinapagawa sa kanya kasi tama siya. Or sa ano naman, sa cues, ang ano nito, sa cues, ang counterpart sa cues, yung ano, cue, sinasabi niya sa aso kung anong gagawin. Sa ano naman, sa markers ulit, gives feedback about a behavior. Yan na, pinaka-summary. Sa markers, gives feedback about a behavior. So, dito na nalalaman nga kung mali or tama, kailangan i-continue, or pwede na siya mag-break away sa command. Sa cues naman, yun na, pinakasimple, summary. Starts a behavior. Ito yung signal or yung cue na gawin mo tong behavior na to. So, sana guys, naging helpful tayo sa ating topic for today. And sa susunod, magdi-discuss tayo ng mas complicated and mas uh, intriguing na mga topics. Medyo sensitive yung iba kasi alam mo yon, may politics din kasi sa ano ng training world. So, papakita natin yung mga iba-ibang sides, iba-ibang approach ng training. So, yun lang muna. Yung pinakasimple natin ngayon. So, this is Lance from Rams Dog Training Services. See you on the next one.